puti-puti. Hello mga kaibigan, good day. Nandito na naman tayo. Hinatid ko lang yung mga alaga ko sa bahay, sa eskwelahan. At nagligpit din ako sa doon sa bahay namin bago ako umalis. Ayaw ko talaga yung bahay makalat. Masakit ang ulo ko para akong magkasakit. Kaya niligpit ko muna yung bago ako umalis kasi ayaw ko yung pagbalik ko ganun din. Ganun, alisan ko ganun. Pagdating ko balik, ganun din. Ay. Hindi pa ako nakarating sa trabaho ko. Pagod na ako dito. Pero pinaano ko na lang. Sila, yung kinabutihan naman dito sa kanila ito, wala na, hindi sila makapagsalita sa akin na halimbawa ano ba yun, kasi minsan hindi ako umuwi na dito ng bahay pag ako nainis. Isang araw na tumawag sa akin, sabi na kumusta na daw ako, baka daw may galit ako. Kasi matagal na ako doon na dito, mga 1 linggo na siguro. Hindi ako naka-umuwi simula nag-id. Oh, may problema ba daw? Sabi ko wala naman. Wala pa, sabi ko, hindi pa gusto ko umuwi. Pero sabi ko sa yung Wednesday, yung kahapon. Ako naman, kapag ako nangako na uwi ko ng ganito, uwi talaga ako yan. Basta sinabi ko uwi ko sa ganitong araw, uwi talaga ako. Pero kung halimbawa hindi ako uwi, sabihin ko hindi pa ako uwi, ganun. Hindi ko sila pinapaasa na ako uuwi. Uwi, halimbawa hindi ako uuwi. Sinasabi ko talaga kung hindi ako umuwi. Kaya hindi sila makaano sa akin. Kasi mahirap na yung magsabi ka uwi ako tapos hindi ka naman uuwi. Mahirap yun, magpaasa ka sa tao. Yung mga ito, para ko na silang mga anak. Kasi mga bata pa. Mga bata pang edad. Lampas-lampas lang 2 taon ang edad sa anak ko, panganay yung babae. Ang lalaki naman, mga 4 na taon. Agwat sa panganay. Kaya naano na siguro sila sa akin. Kasi so how many years na ako dyan sa kanila.
Iba pa yung ano, iba pa yung diyan na talaga ako nag-stay. Ang ganda naman ng flower. Ang pula-pula ng flower. Oh, ang pula-pula ng flower. Yan na. Ang ganda-ganda ng flower. Yan. Ang ganda-ganda ng flower. Since nagtrabaho ko dyan sa kanila, mga maliit pa yung anak. 8 buwan pa. 8 buwan pa na anak. Kaya hanggang ngayon, kinuha nila ako dyan sa bahay, dinala ako diyan. Kinuha ko doon sa flat ko. Yung pandemic ako nila kinuha, parang December 2020 ba yun? Kalimutan ko na, 20 or 21 ang pagkuha nila sa akin. Kasi sandali lang ako doon nag New Year na, Christmas New Year na. Kaya may ano pa kami, may Christmas ano pa kami dyan sa bahay. Hanggang ngayon, dito pa rin ako sa kanila. Nag-stay ako sa kanila, hindi naman matatawag doon na living in. Kasi ang mga trabaho ko dito rin sa labas, hindi naman sa kanila. Pero binibigyan ko sila oras, panahon para magtrabaho ko sa bahay. At saka pag nandyan ako sa bahay, siyempre tayo mga Pilipino, ayaw natin yung mga makalat na bahay, marumi. Kaya nagliligpit ako pag ako'y naka-uwi sa bahay na may kalat, nagliligpit ako. Kasi masakit sa ulo ko makita yung ganun na maraming kalat. Parehas din sa lalabas ako ng bahay. Ganun din, katulad ngayon. Hinatid ko yung mga bata sa eskwelahan, bumalik ako sa bahay. Kasi late ako nagising. Yun, niligpit ko muna yung doon sa kusina, lahat-lahat. Hinugasan, tinanggal ko yung mga hinugasan. Parehas din sa may mga hugas sa, alam niyo ba yung sa paghugasan natin. Tapos mayroon doon nakasampay mga plato. Tuyo na. Ayaw ko talaga yung nakikita doon hanggang ilang mababasa ulit sa yung patong-patong ba yung paghugas. Kahit tuyo na yung doon nakatira, hindi tanggalin. Maghugas, ilagay doon. So mababasa ulit. Kaya ayaw ko yung ganun. Nabubuisit ako sa ganun, sa totoo. Kaya siguro kahit anong ano ko dyan sa bahay, hindi nila ako masabi na huwag ka na, alis ka na dito sa amin. Hindi nila masabi yun kasi kahit ako minsan hindi umuwi dahil sa inis ko din, pag nandyan ako sa bahay, hindi ko naman matiis ang bahay, hindi ko maligpit. Yan. Kaya ganun ako dito sa bahay sa kanila. Para nila na rin ako talagang pamilya. Minsan pag magalit ako sa minsan kami ng lalaki. Mag-ano naman sa akin. Maghingi naman ng sorry. Mag-sorry naman sa akin. Kaya yan naman ang ginaamon sa kanila. Hindi naman sila mag-ano sa akin na tungkol sa trabaho ko. At hindi rin ako nagpapabayad sa kanila dahil dito sa bahay. Ay yung paglilinis ko dito sa bahay, hindi naman ako nagpapabayad kasi libre na nga ako dyan sa kanila. So, hindi na rin ako nagpapabayad diyan sa kanila. Sa bahay kung naglilinis ako buong araw sa Sabado. Kaya yan ang ko sa kanila yan, dyan sa bahay. Kaya mga kaibigan, kininto ko lang ito kasi para malaman nyo naman ang pagtira ko dito sa ibang lahi. Para mayroon kayo makuha na experience sa akin. Kahit pa paano, minahal ng mga ibang lahi. Parang pamilya. Kahit sila, pag magalit ako sa kanila,
hindi rin sila nagagalit sa akin. Ganun ang kinagandahan. Maano sila sa akin. Parang nagre-respect din sila sa akin na hindi sila masyado hindi sila nagsasalita ng hindi maganda sa akin. Kasi oras na sila nagsalita na naayawan. Talagang sasagutin ko yan. Sasagutin ko talaga sila. Kaya siguro nag-iingat din sa akin na magpakita ng hindi maganda. Kasi nagkaanuhan na kami ang dati sa lalaki. Kasi yung trabaho ko na may nag-ano doon na magtatrabaho, tinatrabaho ko, nagsabi na hindi ako kailangan sa panahon yun. Tapos siya ang pinagsabihan, hindi niya sinabi sa akin. Saka nalayong papunta na ako doon sa trabaho, pababa na ako ng bahay. Saka niya sinabi kasi nakalimutan daw niya. Kaya doon ako nagalit sa kanya. Sinabihan ko, ikaw bang nagtatrabaho doon? Bakit ikaw ang pinagsabihan? Sabi ko, hindi na ako tumuloy sa trabaho, makyat ako ulit sa kwarto ko. Tapos tinawagan ko yung amo. Sabi ko, bakit mo tinawagan yung, bakit ka tumawag, hindi ako tinawagan. Sabi ko, hindi na ako happy sa iyo. Sabi ko, dapat ako sabi kong tawagan mo kasi ako nagpupunta sa iyo. Hindi yung amo, hindi yung sa bahay. Sabi niya, nagsorry din sa akin yung amo, pero hindi ko na rin yung pinuntahan. Pumunta ako doon siguro isang beses, sinauli ko na yung susi. Binalik ko na yung susi. Ayaw ko yung mga tao ganun. Kaya ako, ganun ako sa mga amo. Hindi ako basta-basta nila na parang wala sa kanila. Binibigyan ko talaga agad-agad ng leksyon. Kahit ano pa sila, kung magkamay-kamali sila sa akin, ibabalik ko talagang susi. Kasi ayaw ko yung ganun. Yan mga kaibigan. Maraming salamat sa iyo. Sa inyo, nandito na ako, malapit na ako sa bus stop. Diyan ako maghintay ng bus. Tingnan nyo, yan ha. Marami rin naghihintay. Kaya maraming salamat sa panonood ninyo. Sana tapusin nyo ang video na ito. Makita-kita tayo muli sa susunod na kabanata ng istorya. Maraming salamat. Dari ko na po. Kasi yung biyabod po din ka rin. Ayan to na sila. Ang palik niya oh. Ang bayrit. Ang cute. On train maglabay rito Yan din kuwan, lalabay din train. Kasi kwan sa karera ang kwan. Oo. Uy, na po management. Muslim ka tayo. Dalawa. Tabing dagat na kami. Dagat. Galing sa lupa, puputang dagat. Akila, I think you need to have your hat. Where's the sign? Let's go. Station. Hi guys, say hi. Hi everyone. Dari kami naka-live sa Pantikul. Pasok pa naman. Tuloy na po. Puasa. Dagat. Andito na naman ang mga sirena. Masaya na
naman. Kumadagat na Kita niyo guys, si mga ikuan, hindi na kami regdagat. Padagat na isang pagkasalupa, padagat na isang Tumtuman niyo ba yung tinitik nakaparaban? lagas. Dadag na kami ng mga ano niyo. Bilaan. Uli na pili. Bilaan ko ka? Ako ko. Uli na pili. Ako lang. Medyo ko pong konta. Nagpa-person, makaruay mo na ako. Kaabutan ko pa-person, iba nila na ikuha na po dito eh. Hello, say hi! Matanda, okay nga tagpulang nga sa pwede na dalo. Dito na kami sa dagat guys. Uy, ma'am, how are you? Maglukay na binawapat. Malukay na ba isa siya? Damo ko lang mapila yun. Malukay na niya. Yan, get up now! Ano? Kuman ko di anak.